Normal na para kay Ellie ang bigay lang ng bigay, to the point na halos wala nang matira sa kanya. Mula kasi sa mga gamit, damit, pagkain at pagmamahal, ay bigay lang ito ng bigay. Halos may bigay na niya ang lahat at halos maubos na niya ang kanyang sarili. Sigurado ka, Inday? Wala nang matitira sa niyan. Binilhan mo na naman ng bagong branded na sapatos ang boyfriend mong maraming chicks? Bakas ang pagkairita sa boses ng kaibigan ni Ellie na si Danilo, Danny for short. Sermon na naman ang kanyang natanggap sa kanyang beke na kaibigan. Ayos lang ako bakla, di ba nga sabi nila, the more you give, the more you get. Kaya bigay ako ng bigay. Pagrarason niya, mabilis namang kinarot ni Danny ang tagiliran niya. Danny naman! Nakangusong sabi ni Ellie dito habang iniinda ang pinong kurot sa kanya ng kaibigan. Syunga mo kasi no? Wala rin sa ayos yung pagdadahilan mo. Uso naman maging selfish maminsan, lalo na kung yung boyfriend mo ay ginagamit ka lang. Pabaling na sabi nito. Grabe ka naman, masakit to. Pagmamaktol ni Ellie habang itinuturo ang kanyang dibdib, umakto pang nasasaktan ng kanyang puso. Masasaktan ka talaga lalo na't ganyan ka. Good luck na lang hanggang sa maubos ka. Saad ng kaibigan, pinalipad pa nito ang kanyang mahabang wig bago siya nito lagpasan. Dali-dali namang sumunod sa kanya si Ellie. Siguro nga ay martiratso nga si Ellie kung tatawagin sa kanyang sitwasyon. Alam niya na chickboy nga ang kanyang nobyo. Abala sa paghaharutan at pagbabangayan ng masasakit na salita na normal na sa kanilang dalawa. Sa mahabang pasilyo ng paaralan hanggang sa natigilan si Danny sa paglalakad at mapatingin sa kung saan. Nagtataka namang tumingin din si Ellie doon at pareho sila natigilan. Shota mo. Walang ganat malamig na sabi sa kanya ni Danny. Mara namang napatango si Ellie at dali-daling naglakad papalapit sa nobyo nito. Jill! Masayang sambit ni Ellie. Tumingkaya dito at ginawaran ng halik si Jill sa pisngi nito. Kasama mo na naman yung baklang yun? Nagtatakang tanong ni Jill sa kanya. Nanatiling tahimik lamang si Ellie at kumapit ng pagiging mainit ang dugo ng kaibigan at nobyo sa isa't isa. Hindi niya rin naman kayang isisi ang mga iyon sa isa sa mga ito, lalo na at pareho itong importante sa kanya. Marahang hinatak ni Ellie si Jill hanggang sa tuluyan nilang malagpasan ng best friend niyang si Danny. Nagkibit kabalikat na lamang siya nang makita niya kung paano kasama ang tingin nito sa kanya. Nga pala, may pera ka ba dyan? Napahinto si Ellie sa paglalakad at kalaunan ay ganon din ang nobyo. Agad na ang kumunot ang noo niya dito. Ha? Para saan mo naman gagamitin? Tanong lang ni Ellie dito. Nagkibit balikat lamang ang nobyo niya sa kanya bago ito muling magsalita. Ililibre ko sana yung mga barkada ko. Casual na sabi nito. Muntong hininga na lamang ang ginawa ni Ellie bago tignan ng kanyang pitaka. 250 na lamang ang laman noon at hindi niya din alam kung aabot ba yun sa Biyernes kung pagsasamahin ng kanyang pagkain at pamasahe. Nagdadalawang isip man ay kinuha ni Ellie ang 200 doon. Sapat na lamang 50 para sa kanyang pamasahe. Ito lang? Kunot noong tanong sa kanya ni Jill. Tumango lamang siya rito ngunit mabilis ding inagaw sa kanya ni Jill ang kanyang wallet at kinuha din noon ang natitirang 50. Mahal naman. Wala na akong pamasahe. Ano ka ba, Ellie? Bihira lang naman ako manghingi sa iyo ah. Inis na singhal ni Jill sa kanya. Gaano nga ba kadalas ang minsan ito? Saad ni Ellie sa kanyang isipan. Akmang magsasalita na sanang muli si Ellie nang mabilis namang naglakad papalayo si Jill sa kanya. Naiwan tuloy siyang nakatulala habang pinagmamasdan ng papalayong bulto nito. Ilang buwan at nagpatuloy ang paghingi sa kanya ng nobyo. Aminado naman si Ellie na nagbumukha siyang naglalakad na bangko o di kaya naman ay nanay ng kanyang nobyo dahil daig pa nito ang mga magulang nito dahil sa pagbibigay ng sustento. Tara Ellie, bili tayo sa labas. Alok sa kanya ni Danny. Mabilis naman siyang napangusot na payuko. Walang budget sis? Sa lubong kilay na tanong ni Danny sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip na tumango si Ellie.
Matunog na buntong hininga ang pinakawala ni Danny bago nito pinulupot ang kanyang braso. Ako na, carry bills ko na sis. Nagliwanag naman ang mukha ni Ellie at hinayaan niya ang sarili na hatakin ni Danny. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang mapahinto si Danny sa paglalakad dahilan upang mauntog siya sa likod nito. Si Jill ba yun? Utal na sabi nito. Abala naman si Ellie sa paghilot ng ulo niya kaya hindi niya ito nakita. Ha? Wala naman ah. Saan ni Ellie? Noon niya lamang tinignan ang direksyon na itinuturo sa kanya ni Danny at sa kasamaang palad, hindi niya ito nakita. Baka naman namamalik mata ka lang. Hindi sis, may kasama siya eh. Saad nito at nilingon na niya si Danny. Biglang nagbago ang emosyon nito sa muka, dahilan upang ikakunot ng noo niya. Sino kasama? Kuryosong tanong ni Ellie dito at mabilis na napaiwas ang tingin si Danny. Sunod-sunod din tong napalunok bago muling magsalita. Wala. Namamalik pa nga lang siguro ako. Tipid na sagot nito bago siya mabilis na hinatas sa tindahan ng fishball. Nagtaka naman si Ellie ngunit hindi niya na rin sinubukan pang magtanong pa kay Danny. Kahit pa aminado siyang hindi imposibleng nakita nga nitong kanyang nobyo at hindi rin malinaw kung sino ang kasama nito. 2 linggo makalipas ng araw na iyon ay naglakad patungo sa apartment ng nobyo si Ellie. Dala-dala niya ang pinapabiling pabango sa kanya ng nobyo. Medyo may kamahalan din ang presyo at nag-alangan pa siya ng bilhin nito noong una ngunit mas lamang pa rin sa kanya ang pagmamahal sa nobyo. Marahang binuksan ni Ellie ang pinto ng apartment upang hindi siya makagawa ng ingay. Maingat din ang kanyang hakbang patungo sa kwarto nito. Kapansin-pansin din ang makalat na bahay. Napaisip siya kung paanong lilinisin niya na lamang ito mamaya. Akmang bubuksan ni Ellie ang pinto ng apartment upang hindi siya makagawa ng ingay, bumungad sa kanya ang pawisan ng nobyo. Magulo ang itsura nito ngunit mapula naman ang labi na animoy naglagay ng lipstick. Mamahal? Bakit naman ganyan itsura mo? Ayaw mo ba akong makita? Bumabakas ang sakit sa boses ni Ellie habang tinatanong ito. Mabilis na pag-iling ang naging pagsagot ni Jill sa kanya. Habang si Ellie naman ay kuryosong dudungaw sana upang silipin ang kwarto ng nobyo ngunit mabilis siya nitong naitulak at pabagsak na isinara ang pinto. Mahina pa siyang napadain nang hatakin siya ng nobyo papalabas ng apartment nito. Gusto niya sanang magpumiglas sa pagkakahawak nito ngunit hindi niya na lamang ginawa. Pabagsak na binitawan ni Jill ang pagkakahawak sa kanya at naiilang na humarap sa kanya. Mamakalat kasi yung kwarto. Ayokong makita mo. Mabilis at kabadong paliwanag ni Jill sa kanya. Kumunot naman ng noo ni Ellie sa sinabi nito. Malaking pagtataka sa kanya ang bagay na iyon dahil nasanay na siya na nakikita ang makalat ng apartment nito. Madalas pa nga niya itong linisan. Wala rin naman itong pakialam kung pupunta siya roon na makalat. Ayos lang. Lilinisin ko na lang. Saad niya dito. Wag na. Sigaw ni Jill dahilan para matigilan siya. Mamaya na lang mahal. Dagdag nito. Nagtataka man ngunit nagawang tumango ni Ellie dito. Siya nga pala. Pag-iiba ni Ellie ng usapan. Mabilis nitong iniabot kay Jill ang paper bag. Ito pala yung pabango mo. Saad niya. Mabilis na kinuha yun ni Jill sa kanya at ginawaran siya nito ng isang halik sa pisngi. Matapos nun ay hindi man lang nagawang magpasalamat at dali-daling pumasok sa loob ng apartment. Pabagsak nitong isinara ang pinto at naiwan si Ellie sa labas ng pinto na umaasa na muli siyang pagbuksan ng pinto ng nobyo at imbitahan sa loob. Ilang minuto na ang nakaraan ngunit tila nakalimutan na siya nito. Ilang oras na magmula na makauwi si Ellie sa kanyang bahay na mabulawog siya sa katok na nanggaling sa labas. Mabilis niya naman ito binuksan at bumungad sa kanya ang kaibigan si Danny. Hinihinga nito habang nakatayo sa labas ng pinto. Animoy nakipaghabulan sa 10 kabayo. Oh, bakit naman ganyan yung itsura mo bakla?
May halong pang-aasar na tanong ni Ellie dito. Mahina rin siyang natawa ngunit napatigil siya nang hatakin siya papalabas ng kaibigan. Hindi niya maintindihan kung saan siya nito dadalhin. Hindi na rin nila alintana ang biglaang pagbuhos ng ulan. Hindi niya na namalayan na pumasok ng sila sa isang restaurant na palitan ng pagkalumo ang pagtataka ni Ellie sa isang bagay na kanyang nasaksihan. Ang nobyo niyang si Jill ay masayang nakikipag-usap ng mga bagay tungkol sa kanya sa mga kaibigan nito. Nakakandong pa dito ang babaeng ka-schoolmate na lang si Agatha. Ang manang naman no. Saka meron naman akong Agatha. Madibag ko lang si Ellie, sino bang magsiseryoso dun? Mayabang na sabi nito bago sumimsim ng alak at halikan si Agatha. Hindi alam ni Ellie na biglaan na lamang siyang sumugod doon at ginawaran ng suntok si Jill. Naamoy niya pa ang pabango binili niya sa babae nitong si Agatha. Bagay na lalong kinainis niya. Manloloko! Manggagamit! Sigaw niya dito. Muli niya itong sinuntok at mabilis naman silang inawat ng mga kasama nito doon. Sa huli ay itinaboy sila ng mga staff ng restaurant na yon. Kasalukuyan silang naglalakad ngayon ni Danny pabalik sa bahay niya. Mukha ngang walang magseseryoso sa katulad ko. Umiiyak na sabi niya at mabilis naman siyang niyakap ng kaibigan. 8 taon ang nakalipas. Ellie! Napalingon at natigilan si Ellie sa pag-aayos ng tawagin siya ni Danny. Hinayaan niyang lumapit sa kanya ito at yakapin na mahigpit. Oh my God! Tili nito. Mali yung paglagay mo ng lipstick. Maarting sabi nito at napanguso siya. Ang akala niya ay aayusin lamang ni Danny ang makeup niya, ngunit halik awad nito sa kanya. Natuod naman si Ellie sa kanyang pwesto at tinignan lamang si Danny. Yan, mas better. Nakangiting saad nito at niyakap siya. Ang ganda talaga ng asawa ko. Puno ng pagmamayabang na sabi nito. Niyakap niya rin ito at pabalik. Halika na asawa ko, nihintay na tayo sa labas. Marami nang naghihintay sa pagka-launch ng new product mo. Saad nito. Ngumiti naman si Ellie at tumango. Malaki ang pinagpapasalamat ni Ellie sa 8 taong nakalipas. Blessing in disguise kasi para sa kanya ang pangloloko sa kanya noon ni Jill. Ito kasi ang naging dahilan upang matuto siya na mahalin ang sarili. Natutunan niyang mag-invest sa sarili upang mas tumaas ang self-worth niya. At narealize niya kasi na hindi malalaman ng ibang tao yung worth mo kung maski ikaw ay hindi rin alam yon. Kahit pabilang lang sa daliri ang mga taong nakikita mo nun. Siyempre, thankful din siya sa kanyang asawa na si Danny na noon ay Becky. Ang akala niya kasi noon ay walang magseseryoso sa kanya pero all this time pala ay nasa tabi niya lang ito. Paminsan kasi ay nabubulag tayo sa mga high value na nasa paligid natin. Hindi natin nare-realize yung worth ng mga taong nasa paligid natin. Ewan ko, kapag mas mahal kasi yung gamit na kahit na may flaw at hindi naman nakakatulong sa atin, ayun pa rin ang napapansin natin. Kahit pa may mga cheap na mga gamit at mas makakatulong sa atin. Hindi naman masamang mag-settle for less, lalo na kung mas worthy yung kaysa sa high value. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.